from DOH. Okay? Mga kababayan, napakalungkot ng nangyayari dyan sa Department of Health dahil kay Lisa Tanas at sa isang dentistang nagngangalang Molly ayon sa ating impormante na naghari-harian na inuutusan ni Lisa para mangangkam dyan sa procurement. Ikaw, putang ina ka, Dr. Molly, na hindi ka naman doktor na medical doctor. Diba? Isa siyang dentista, wala pong problema. Ang dentista, doktor o kung anong profesyon mo, ang problema sa hinayupak na ito, nakasabot ni Lisa, ay ayaw daw po niyang pumirma sa mga dokumento kapag walang nakalagay na Dr. Molly. Sino si Dr. Molly? Kayong mga taga-DOH na inaapi ng hayop na babaeng ito at ni Lisa, kailangan niyong magsalita. Katulad ng mga military, men and women in uniform, kailangan niyo pong magsalita sa ginagawa sa inyo dahil pinagtitripan kayo. Imagine niyo mga kababayan ang report sa atin. Mga matatagal na mga direktor mga direktor dyan sa DOH at sila ay mga career executive service officer. Ibig sabihin, hindi sila basta-basta tinatanggal. Dahil hindi naman sila appointee, pinaghirapan nila. Diba? Mula sa mababa hanggang sa tumaas ang kanilang mga posisyon. Tinatanggal sila ng babaeng itong Molly na itong waka ng inang ito sa utos ni Lisa Tanas kapag harang-harang sa kanilang korupsyon o pagnanakaw ayon sa ating source. Now, mga kababayan, dinanap-hanap ko itong Dr. Molly na to. May isang article from September 26. Binibida-bida siya dito. Sabi dito, leadership in public health, specifically the Department of Health, should combine expertise, vision, and compassion, which are essential for driving transformative change. Diba? So, pinag-uusapan dito yung mga leaders dyan sa DOH. Ang galing, ano? Kailangan talagang pagsamahin ng expertise ng pagnanakaw ni Lisa Tanas, yung vision nilang ubusin ng taong bayan, at yung itim nilang compassion sa pangangamba. At ito daw ang essential, di ba? For driving transformative change. Yeah, this is really essential ang pagnanakaw nila para sa pagbabago sa pagnanakaw. Kumbaga, kung may mga corruption man in the past, sabihin natin 5, ngayon, piso, 2 piso, o 1 million, this time, 10 million times 3 times 100. You know what I mean? Sabi dito, the principle of putting the right people in the right positions is not just a matter of operational efficiency, it's a cornerstone success. Okay? Grabe talaga ang mga eksena dito. Dapat ang pipiliin sa mga posisyon ay mga taong what? Efficient, good people, chucho-chucho. Okay? Para sa success ng DOH. Alright. Ito na ngayon. Kasi kailangan basahin natin yung pangalan niya. This alignment of talent and roles is essential for achieving project goals and driving meaningful progress. Yung mga ganong talento ng kagalingan, diba? Kagalingan dapat ng isang doktor o itinatalaga sa DOH, ito daw dapat ang mga taong inilalagay para ma-achieve kung ano man ang kagandahang pwedeng maidulot sa DOH. Sabi ni Dr. Wenceslao Loderes or Loderes, whatever. So ngayon, ito yung mga sinasabi niya na dapat ito, ganito klaseng mga skills or compassion, passion, whatever, ang ina-appoint. Okay, tignan natin. Loderes said, President Marcos Bangag Jr. and DOH Secretary Ted Herbosa's appointment of Undersecretary Amy Liza Doc Molly Chong, C-H-I-O-N-G, is a welcome development as she embodies the qualities making, diba? Yun, kaya kailangan natin basahin na yung una, making her pivotal figure in DOH and beacon of progress in Philippines healthcare system. Hanggang doon ko lang babasahin yung article na yun. Okay, ang pangalan ng inappoint o kasabot ni Lisa ayon sa ating source
sa DOH na nagari-arian dyan at pinagtatatanggal yung mga matitinong tao dahil nakikita ang kanilang pagnanakaw, mga kababayan, ay si Undersecretary Emmy, E-M-M-I-E, Lisa. Talaga naman ito. May mga kaibigan ako Lisa pero hindi katulad ng mga Lisang ganito, aka Doc Molly Perez, C-H-I-O-N-G. Mga kababayan, kailangan ko i-emphasizean. Kasi, ayon sa ating source, noong September 11 pa, may tinanggal siyang 2 direktor. May mga anak, walang dahilan na tinanggal dahil utos ni Lisa Tanas dahil nakaharang sa kanilang pagnanakaw. Ikaw na putang ina ka. Molly, huwag ka magpanggap ng medical doctor. Maayos na yung pagiging, yung dentista ka na lang eh. Achievement na yan ng isang dentista. Pero yung umarte ka pa, na hinayupa ka, hindi daw po, mga kababayan, pipirma ng mga dokumento kapag ang nakalagay lang ay yung first name and last name niya. Kailangan ilagay daw, lagay mo pangalan ko dyan, dapat may doktor. Hindi ka doktor na medical doctor. Magkaiba ang medical doctor sa dentista. Ang dentista, yung bunganga, yung ngipin ng tao, ang iatupagin mo. Hindi ka licensed para manggamot ng mga organs maliban sa mga bulok-bulok ng ngipin ng mga tao. Huwag kang umarte dahil nagsusumbong ang tao sa inyo. Kaya nga, ikaw, Dr. What do you call it? Secretary Herbosa, alam mo na ipapalit yan sa'yo dahil yan ang gusto ni Lisa Tanas. Wala kang magawa, sir, Dr. Herbosa, dahil sa utos ni Lisa Tanas. Maghari-harian niyang hinayupak na yan, na Molly na yan, galit na ang mga taga-DOH sa kanya dahil ano ang nangyari dyan, mga palangga? Dahil lang. Tignan natin to. Okay. Ito. Basahin natin. Ay, nakakagalit, mga palangga. Okay? Sabi niya dito. Nasaan na yung sinulat ko dito kanina? Okay. Ang sabi ng ating informante, sabi niya ng gano'n sa akin, Miss Maharlika, grabe po ang sitwasyon namin dito sa DOH. Meron pong kaming kasamahan. Etong information na to September 11 ito na tinanggal po nila, nakakaawa, matagal na po dito sa DOH. May mga pamilya po, tinanggal po ni Molly. Dahil ang sabi po niya na kung ano ang utos ni Lisa sa kanya ay gagawin niya at walang makakapigil sa kanila kahit sosi pa. Sosi. Okay? Career Executive Service Officer. Okay? Ngayon, mga kababayan, galit na naman ako. Alright? Galit na naman ako palangga. Actually po, tinanggal nila si Dr. Tayag. 35 years in service na si Dr. Tayag, tinanggal po nila, pinalabas lang nila na kunwari po ay nag-retire si Dr. Tayag. Or Eric Tayag, yung dancing doctor. Kaya tingnan din si Dr. Tayag dito. Okay. Tignan natin si Dr. Tayag, mga kababayan. Okay, tama. Kasi noong April 8, pinalabas nila DOH, article ng Philippine News Agency, DOH Secretary, DOH USEC, Tayag retires after 35 years of service. So, nung nakuha ko itong information na ito, tinignan ko talaga bang nag-retire ba ito si Dr. Tayag, ganon. So, totoo nga, may article, April 8, 2024, na sinasabi dito, Undersecretary Enrique Tayag is retiring after retiring pa lang nung date na to, more than 35 years of public service. The Department of Health announced during its flag ceremony on Monday, mga kababayan. At ang sabi dito, Undersecretary Tayag is the DOH Executive Committee and staff expressed gratitude for Tayag's exemplary service for the health of the nation. Alright. Then sabi dito sa balita,
Mga papupuri, mga pampalubag-loob. Sabi ng DOH spokesperson. I am witness to his well-deserved progression from a young infectious disease doctor and epidemiologist to Health Undersecretary, Chief Information Officer, and DOH spokesperson. Okay? Si Herbosa pala nagsabi nun. Assistant Secretary Ariel Valencia is expected to replace Tayagan as head of the DOH Public Health Services Cluster or PHSC in charge of epidemiology, disease prevention and control and health promotion by April 15. Undersecretary, Amy Liza Perez Chong will be the new Chief Information Officer who will be in charge of the information, communication, technology, governance, Kasi, yun nga, dahil sa utos ni Lisa, pinalit yung hinayupak na dentista na yan ayon sa ating source. Mga kababayan, ano ang role nito? Ang role ng babaeng ito ay hawakan na rin kahit wala sa kanyang scope of work. Hinawakan niya ang procurement. Alam niyo na kung ano ang meron sa procurement. Yan ang nagpo-procure na everything na kailangan supplies, di ba? Yan din ang mag-disperse ng mga pera, proyekto, and everything. Kaya nilagay ni Lisa Tanas itong si Molly na hindi po medical doctor, kundi dentista na nagpapanggap na medical doctor sa DOH. Mga kababayan, sinisindak ang ating mga palangga dyan, mga doctors, nurses, mga directors, na pag hindi siya sinunod o nakalimutan lang ang salitang doktor, ay sinisigawan niya. Na hindi, tatanga-tanga ka, hindi mo alam ang ginagawa mo. Lagay mo dyan, doktor ako. Ganon daw po ang kalakaran dahil hindi siya kayang matibag dahil ipinagmamalaki niya dahil siya ay sanggang dikit ni Lisa Tanas at yun ang utos ni Lisa. At ikaw, Dr. Herbosa, ayon sa akin, ito, informante, bilang na ang araw mo. Dahil yan ang ipapalit sa'yo. Kaya di ba, Doc? Dr. Teddy Herbosa, kaya hindi ka makait. Sir, Mr. Herbosa, mas masarap mabuhay nang lumalaban po kayo sa tama kaysa hawak kayo sa liig ng isang dentista na kasabwat ni Lisa na nagpapanggap na doktor para manipulahin ka. You speak up kung kailangan kayo pumunta sa kalsada, kayong mga taga-DOH na mga tinamnan, na ulat ko na to dati, may mga tinamnan na kaso, fabricated crime na ginawa ang Malacanang sa utos ni Lisa at now yung accomplice niya na si Molly, according to our source, you have to go out. Wakasan ninyo dahil ang DOH supposedly ayan ang sandalan ng taong bayan na kasalalay ang kalusugan ng lahat ng mga tao at sa inyong pamumuno, top priority nyo, i-ensure ang health ng mamamayang Pilipino. You deliver all the programs, policies, equipments, everything para sa taong bayan. Pero Dr. Herbosa, okay? Hi King, thank you. Okay, si King nanonood. Merong ginawa daw siyang song para kay Attorney Vic. Anyway, mga kababayan, nagagalit na naman ako. Bakit? Alam niyo ba kung anong idinudulot na sakit mentally, economically, or financially sa mga tinanggal ni Lisa Tanas at itong Molly na ito na nagpapanggap na medical doctor dyan sa DOH? Tinanggalan niya ng kabuhayan ang mga matatagal ng mga directors dyan sa mga nagtatrabaho dyan sa DOH. Hindi lang niya tinanggalan ng trabaho ang nanay o tatay man yan. Tinanggalan niya ng future ang mga anak nitong pinuwersa nilang tanggalin, ligwakin dahil sa pagiging bangag ng gobyerno ni Lisa Tanas. Mga kababayan, mga palangga,
Okay? Alright. Sabi niya dito. Yun po, tinanggal nila si Yusek Tayag. Napakabuti po nun dito. Kawawa naman. Okay, anong sabi niya? Okay. Miss Maharlika, ginagamit po ni Lisa Tanas si Molly para mag-transfer ng pondo sa Love for All ni Lisa Tanas. Private po yan. Drama ni Lisa Tanas yan. Bakit siya kumukuha ng pondo sa DOH? Ipaalam niyo po sa taong bayan dahil ayan, dahil kasabwat yan ni Lisa dito sa DOH. Sila po may hawak ng procurement. Ang ginagawa po nila kapag may mga project sila sa mga probinsya ahead of time, bit-bit po nila ang kanilang mga kaibigan, mga kakilala, naka-check-in na po silang lahat sa hotel. Galing po ang pondo ng DOH. Kaya shout out dyan sa mga putang inang quad o huwad committee o mga senador, kongresista, dyan sa mga audit, COA. I-audit nyo tong Molly na ito na dentista na nagpapanggap na medical doctor dyan sa DOH. Hindi pa nakontento sa kanyang title bilang dentista, nag-ambisyon pa. Gusto mo pala mag-medical doctor ngayon na yun, kapag di ka nag-aral. Magkaiba ang dentista sa medical doctor. Bugo. Pareho ka ng amo mong addictus, benedictus, kidnapper, snatcher, lahat na lang. Smuggler, mga kababayan, I don't know. You people sa DOH, alam nyo to, matagal na. May mga expose ako dati, I think last year pa, na pinag-fabricate ng crime. Huwag po kayong matakot. Lumabas kayo. Ang isang putot, kidnapper na katulad ni Lisa, kinakasangkapan ng dentistang yan. Para sigaw-sigawan kayo dyan. Nag-aral po kayo. Ano naman ang mura? Pinababaos to ang moral, ang turing sa inyo para kayong mga pusali. Na kung ang totoo, ito ang mga pusaling nagdanakaw sa pera ng bayan. Ang tagal nyo pong nagtrabaho dyan. Gumawa kayo ng paraan, magsalita kayo, magreklamo kayo, ano mga legal pathways, diba, ang pwede nyong gawin. Or best thing to do is to speak up. Maybe pag-part kayo dun sa EDSA Friday group ng ating mga palangga. Sila J.M. Morales, sila Maui, at lahat ng mga palangga dyan. Kailangan nyo na magsalita. My God, po taragis na mapapataos ng mga boses natin dito. Ano pa sabi? Okay. Kaya po yung mga tao dito sa DOH, sobra pong baba ng moral. Okay? Dahil pinagtatatanggal po kahit seso. At ang yabang po ni Molly, kahit sino, pwede niyang tanggalin. Grabe, ano? Grabe tong hayop na to. Okay. Kaya po, ang procurement ay hinawakan niya na din. Kasi yun nga po ang utos ni Lisa na mag-transfer o mag-download ng funds sa kanyang Love for All. Para magpapabango sa taong bayan. Sabi nga dito, hindi po kasama yung Love for All na yan sa budget ng DOH. Bakit sila kumukuha ng pondo gamit yung Molly na yan? Mga kapapalangga. Yan natin. Ay, nako, mga kababayan. Ito pa. Alright. Okay. Sabi niya, ito pa sabi niya, hindi po totoo yung pinapalabas nila na kesyo donation from private citizens or mga negosyante. Wala naman po halos gusto mag-donate dyan sa kanyang Love for All. Kinukuha po sa budget ng DOH. Okay? Twice a month po sila o more than that, nagpupunta sila kung saan-saan. Itong si Molly, at ang dami-dami po niyang tao. Ma'am, hindi po sila volunteer. Mga tao po sila ni Molly at ni Lisa. Grabe po ang pinagagawa dito dahil nakikita ng mga directors yung kanilang kawalang hiyaan. Kaya kapag meron pong nagreklamo o nag-call out sa kanila,
nagsisisigaw po dito sa DOH at hindi daw po siya matatanggal o matitibag dahil si Lisa Tanas ang nag-appoint sa kanya. Grabe po, kawawa na yung aming mga sitwasyon dito. Sana wala po kaming masumbungan. Kaya Miss Maharlika, sana ipaalam mo sa taong bayan kung ano yung sitwasyon namin dito. Kaya nga ako naman palangga, ako dakdak ako ng dakdak, kailangan yung magkapit-pisig. Lumabas kayo. Ako inaharap ko to mga inayupak na ito. Kinakasuhan ako ng mga to. Yung isa dismissed with prejudice na. 3 more. At ito, alam niyo ba, na kinasuhan din ako ni Elizalde ko. Available yan publicly. Lahat ng information dito sa Amerika. Elizalde ko, Mel Robles lang ka. Yung dalawang designer, yung isa dismissed with prejudice na. Tapos na ang yung una, 3 na lang. Nilalabanan ko to mga putang inang ito. Dito, hinahabol nila ako sa Amerika. Nagpapadala pa ng mga assassin niya mga yan. Kasi gusto nila akong patahimikin. Ito yung reason. Kasi nagsusumbong kayo sa akin. Mga kababayan, nilalabanan ko yung mga hayop na ito. Kaya ako galit. Hinaharap ko ang mga demonyo. Pero kayo, sir, ma'am, 4 cases, maliban pa dyan sa fabricated cases na ginawa ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. dyan sa Pilipinas. Tinatakot ako, magtago ka na sa Mexico, mauubos ang pera mo, magbabayad ka ng $2 million. 1 down, 3 more, or maybe 4 more, 5 more, 6 more, 7 more. Pero nilalabanan ko yung mga putang inang ito na katulad ni Mel Robles ng kinahayop na yan na nasira daw. O ngayon lang ako magsasalita, na paint daw ang kanyang reputasyon. Putang ina mo, Robles. I-google lang ang pangalan mo, may warrant of arrest ka, na-charge ka, nagnakaw ka sa LRTA, putang ina ka. Dadamay mo pa yung anak mo na sinabi na ganito may ginawa ako sa anak mo. Ulul! Kasi tinranscribe ko yung mga komento nilang gawa-gawa. At yung mga pinagagawa nyo, ang bobo pa ng mga nag-transcribe. Putang ina, ang mga reklamo nila out of context. Kaya nga yung isa, dismissed with prejudice eh. Ito si Elizalde ko, nakawatan. Putang ina ninyo, public official kayo. Ako, si Sas. Diba? Like ako. Si Sas, wala pa yatang kaso, hindi nila mahanting. I don't know. Ito po yung kapalit ng bunganga ko. Ibig sabihin, effective. Oh, yung pinagyabang mo, Robles. Na sino yun, yung lawyer mo? Si Camille Vasquez. O bakit iba na humahawak ng lawyer mo na hindi na siya magre-represent sa'yo? O baka nabasa ni Camille Vasquez. Natagtad ka ng kaso in the past. O sige, google nyo lahat yan. Mel Robles versus Claire Eden Contreras. Available yan publicly. You talk about it. Claire Contreras, Elizalde ko versus Claire Contreras. Okay? Yung Quiñones versus wala pang update doon. Yung isa, taob na. Okay? I cannot talk about yung pinaka-konteksto. Basta available yan publicly. Bakit dalawang public official na mga kawatan? Utang ina nyo, matitaint ang reputasyon nyo, Saldico at Robles. Wala kang record ng pagnanakaw na yupa ka. Nung namatay ang kapatid mo na si Jojo Robles, na malimos ka sa tao. May nagdag mo to sa kaso mong hayop ka. Namalimos kayo sa taong bayan. Sa follower ni Taning. Nakakuha kayo ng $250,000, namatay ang kapatid mo. Dadagdag ko yun. Dadagdag ko sa How much? Paano ka naging mayaman kung namatay ang kapatid mo, namalimos kayo at nakakuha kayo ng $250,000 sa taong bayan? Paano ka makapag
nag-donate ng 20 million kay Bangag nung campaign. Kalahating milyon, nangingi kayo, nagmakaawa kayo sa follower ni Taning para mabigyan kayo, mga inayupa kayo. Galit. Sige. O, dyan na yung kaso. Excited nga ako mas-meet sana yung Camille Vasquez, pero hindi na po siya ang maghahawak. Ay, Google nyo lahat dyan. Ngayon, I'm not supposed to, well, hindi pa naman nagsisimula yung kaso niya. Nakasagot pa lang ng, hindi pa namin nasagot yan. Panakot nyo sa akin? Kasi ang intensyon nila, mga kababayan, para patahimikin ako. Mga Ensimada, bakit hindi kayo magsalita? Diba sabi niyo, magbabayad ako $2 million. Magtatago ako sa Mexico. Andyan, Claire Contreras, Bacujo versus Claire Contreras. Terminated. 3 more, 4 more, 5 more, 6 more. Bring it on. Saan kayo kumukuha ng pera? Milyones po inuubos ng putang inang Lisa Marcos. Gumagamit ng mga alipores niya to file case sa Pilipinas dito. Saan kukuha ng pera ito, mga inayupak na ito, kung ang sweldo ng mga yan? Kung patitignan mo, malaki pa ang sweldo ng mga nasa Amerika. Saan kukuha? And we're talking multi-million pesos. Do you know? Pag nag-hire ka ng lawyer dito sa Amerika, retainers fee pinakamababa, $15,000 US. And how much per hour? 500, mababa na yung 500. 600 to 1,000 to more, 600, 700, 800, 900 US kada oras. Saan kumukuha ng kapal ng muka itong mga alipores ni Lisa para mag-file ng case? Lahat ng case sa akin, defamation case. Masakit ba ang katotohanan na kayong mga putang ina kayo magnanakaw sa kaban ng bayan? Masakit ba, Lisa Panas, na ang Marcos ay kawatan? Sinabi pa nga ni Tulfo, si Rapi Tulfo, na ikaw, Robles, you are dangerous. Andiyan yan. Lahat. Dangerous species ka. Nadamay mo pa yung anak mo. Putang ina, laro nyo yan eh. Yung unang kaso, dinamay din yung pamangkin. O sino pa mga anak na nadamay nyo? Si Taberna, dinamay din yung anak. Wala na ako sinabi. Mga ulul. Hindi ko kayo uuruhan lahat. Kahit sa korte ng Mars. Pag meron ng papunta ng Mars, doon tayo, mga hayop kayo. Ninagastos nyo ang pera ng bayan. Nakakahiya kayo. You have to detain ang mga pangalan mo. Ikaw, Elizalde ko, nasaan ang pondo? Pakasok-asok ka pa. Ba't hindi ka nag-press con? Actually, inaantay ko mag-press con yung putang ina niyan. Ba't hindi ka nag-press con? Agosto pa yata yung kaso niya. Ay, pinail niya, August pa. Hindi ko pa nasasagot yan. Okay? Oh. Lahat ng mga binato ko sa inyo, nasa article, mga julul. Oh. Pinupuntaran nyo yung YouTube channel ko. Gusto nilang pabagsakin mga palangga gamit itong mga kaputahang kaso na ito. I know, ikaw kayo dyan. Yung alaga ni Lisa na niyayakap na ni Aida. Sana nga yakapin ka na ikaw, alaga ni Lisa na niyayakap ni Aida, sana dalhin ka na sa impyerno. Araw-araw, according to my puting ass, nakikinig kayo sa akin. Imagine nyo, kaya nyong tiisin yung bunganga ako. Pag minumura ko kayo, mga buwaka ng ina nyo, para lang isulat ninyo mga sinasabi ko. Wala kayong magawa, mga inayupa kayo, mga salot kayo lahat sa bayan. Inuubos mo, Lisa, ang pera ng bayan para sa mga fabricated crime, not only sa akin, kundi dyan sa Pilipinas. Sino-sino mga vlogger ang kinasuhan dyan sa Pilipinas? Kasi ang purpose ng mga hayop na to, lahat ng press conference sila, 3 nagpa-press con eh. Oh, default. Madi-default to. Ang ibig sabihin nun, mga kababayan, pag na-default yung kaso, hindi ka sumagot kasi wala kang pera. Diba? Wala kang pabayad sa abogado. Kaluoy ka man. Kaluoy lang si Maharlika.
Mag-ano na yan, mag-bankruptcy na yan, putang ina. Kahit naman daw mag-file ng bankruptcy, bankrupt ako eh. Putragis to, mga hayop na to. Pero hindi ako nagnanakaw sa inyo, mga kababayan. Mga ensimada, mag-ulap na kayo. Wala ka nakuha $2 million sa akin, ni piso. Google niyo po yon, mga vlogger. I'm telling you, publicly available yung mga sinasabi ko. Mga kababayan. Then now, galit ako eh. Nakakaawa kayo dyan, DOH. I don't know you guys. But I don't know why I'm fighting for you. Kung tutusin, actually kahapon, kausap ko sila Paul, sila Lai, thank you. Sabi nila sa akin, parang wala sa aura mo na kinakasuhan ka ng mga demonyo nga. Sabi ko, kahit na ano pang gigipit nila, they're trying to, shut me off o gurgur me, magpadala ng assassin. Hindi magwawagi ang mga putang inang yan. Palangga, do or die na tayo. Kung sa inyo, maranasan ninyo, 4 na kaso, galing lahat sa Pilipinas. Ang isa, dismissed with prejudice, 3 pa. Na ito sponsored lahat ng gobyerno. Anong ibig sabihin yan? Ang bunganga ni Maharlika ay effective. 2000 they can brush it off. Dahil ang pinag-uusapan natin sa vlog dito is corruption, pagnanakaw. This is public interest. Sinong public? Filipino. Wherever you are. Hindi ako gumawa ng chismis na si Robles ay mayroong warrant of arrest. Pinresent natin yan, yung mga warrant of arrest na sa abogado, yung mga article na archive ko na wag nyo nang ipabura. Lahat kayo. Kasi merong article doon sa isang case na wala na pinabubura. Gawain yan ng mga politiko, pinabubura nila yung mga article na record ng pagnanakaw nila para hindi na makita, hindi magamit sa korte. Tandaan nyo, I will advise you people. I learned so much dito sa journey natin ito. May article ako hinanap para i-attach yung link para sa isa sa mga exhibit evidence, wala na. Buti na lang na-archive ko. Kaya kayo, kung may mga kaso-kaso kayo, mga politiko, yung mga hayop na yan, ngayon pa lang i-archive nyo lahat yan. Pag binura nila, pag pinabura nila sa mga mainstream media, at least may kopya kayo. I'm telling you. Now you, DOH, our topic is DOH. Kaya ito, hayop kang Lisa ka, yung crocodile tears mo, putang ina pa, iyak-iyak ka pa. Okay, capture, camera. Chulul ka, kidnapper ka, Lisa. Duwag kayo. Ako lang ang kalaban nyo. Ikaw nga inahamon ko mag-file ng case na inayupa ka, inaakusahan kitang kidnapper ka. At nang maipresent ko yung video mo dun sa korte. Yung authenticated bangag, di ba? Sabi nyo, kasuhan nyo ko. Iskaso nila yung panglima. Sabi ni DND, ni NBI, ng polis, kakasuhan yung nagpakita ng video. August, September, October, November. 4 months. Diba, July, di ba? August, September, October, November. 4 na buwan na, Lisa, bangag. I'm waiting for the 5th case. Di ba gusto nyo ako sindakin para tumahimik ako? Kaso lang na sorpresa kayo. Yung dila ko hindi tumiklop. Kayo ang tumitiklop. Mahayop kayo. Yes, mga kababayan. You have to know, 4 cases filed dito sa Amerika mula dyan sa Pilipinas. Galing sa bangag na gobyerno. Ano ang ibig sabihin niya? DOH. Men and women in uniform. Police. Natuli na ba kayo? Mga pinagpatuloy na kayo mga dodong? Baka pag sa inyo ginawa, makanas kinasuhan. Dahil dun sa issue naman kay sinang inayupak na yun, dating PNP chief. Lahat tayo kinakasuhan. Utangay na. Dahil ayaw nilang malaman na demonyo tong si Bangag. Dahil ang ginagawa ngayon, puro ayuda. Gamit kayo. Mga biktima ng bagyo. Kaluluoy. Ganon. Capture to me. Sabi ni Lisa, okay, capture. France. Capturein mo ko. I-headline nyo to. My God, I don't know kung anong mangyayari sa bayan ninyo. Sabi ko nga, mga kababayan, DOH, ito, ginagamit Miss Maharlika ni Molly
Okay, ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Lisa, pinagsisisigawan po kami dito, pinagmumura kami. Meron yung project po dati ng Duterte administration na Healthy Pilipinas. Sabi niya nung pandemic, nakita po niya yung may mga ito, paano ko nalaman to mga to kung hindi ito galing mismo sa DOH? Miss Maharlika, ang dami pa pong natira mga tumblers, yung mga giveaways na mga pinabibigay. Nagmumura, nagsisigaw po ito si Molly. Na ang sabi niya, burahin yung pangalan na, ano yun? Yung project nila DOH Duque and Vergere. Ano yun? Tumblr? Yun, pinabubura niya yung pangalan na, what's the name of the ano? Sinalat ko dito kanina. Healthy Pilipinas. Okay? Yung Healthy Pilipinas, pinabubura po na sa Tumblr na, parang ganito. I got this from Monaco, remember this? Okay? Kunyari, ayan, Healthy Pilipinas yan. Pinabubura, nasa Tumblr, ano kaputahan yan? Naka-printa, naka-imprenta na, buburahin pa ni, papabura pa ni Lisa, kaka ni Molly. Dahil ayaw nila makita yung dating programa ng dating administrasyon. Oh, Healthy Pilipinas nakalagay. Ano ba yan? Duterte ba yan?